Narito ang kapatid na Joseph Branham, ang bunsong anak ni kapatid na si William Branham na inihula ng isang anghel at inordain sa kapanakan ng Diyos mismo, at kung sino ang Diyos sa anyo ng haliging apoy ay nagkaroon ng kanyang larawan kasama niya sa Sunset Mountain. Liham nga nagsasama-sama ang mga agila. Minamahal na Leryo Salawa, kung paano lumundag ang aming mga puso sa tuwa noong linggo nang marinig naming nagsalita ang ating Panginoon at sabihin sa amin kung ano ang nangyayari ngayon. Nagkakaisa tayo sa salita at nagiging isa sa Kanya. Sa lalong madaling panahon, tayo ay makakaisa sa mga banal na nauna sa atin upang maging isa sa kanila. Pagkatapos tayong lahat ay magkakaisa kay Kristo bilang isa para sa hapunan ng kasal ng kordero. Anong kagalakan ang pumuno sa aming mga kaluluwa nang sabihin niya sa amin na isipin na sa isang sandali ang isang kisap mata, hindi na malalaman ng mundo kung ano ang mangyayari. Ngunit bigla na lang makikita natin sa harap ng ating mga mata ang ating mga mahal sa buhay na wala na, at muli tayong magkakaisa sa kanila. Anong inaasahan ang pumupuno sa ating puso na isipin sa isang iglap makikita natin nga nakatayo sa harapan natin ang ating mga ama, ang ating mga ina, mga kapatid, mga asawang lalaki, mga asawa, mga anak, maging ang ating propeta. Makikita natin sila sa laman. Malalaman natin kaagad. Ito na, dumating na ang panahon na gawa natin. Tapos na, pag-uusapan ang pagpapasigla ng pahayag. Iniisip at pinag-uusapan pa lang ngayon. Narinig ko na kayong sumisigaw, luwalhati, Aleluya! Purihin ang pangalan ng Panginoon. Anong oras na tayo? Pinagpipistahan ang mga liham ng pag-ibig na ito na naiwan para sa atin. Ang mga liham ng pag-ibig ay maaari nating ilabas anumang oras na gusto natin at paulit-ulit na basahin ang mga ito. Hindi lang yun, kundi mas dakilang pa. Maririnig natin ang ating Panginoong mismo na nagsasalita sa pamagitan ng mga labi ng tao at sasabihin sa atin, inimbak ko itong mga liham ng pag-ibig para lamang sa iyo, aking kasintaan. Alam kong darating ang panahon na kailangan mong marinig na sabihin ko sa iyo kung gaano kita kamahal at na akin ka. Gusto kong sabihin sa iyo araw-araw kapag inaatake ka ng kaaway, kapag dumaan ka sa lahat ng pagsubok at pagsubok mo, akin ka. Nagbayad na ako ng presyo. Nadaig ko na kung anuman. Narinig mo ba ako, sweetheart? Ano man ang kailangan mo, nagtagumpay na ako para sa iyo dahil mahal kita. Nakilala na kita bago pa nagkaroon ng mundo. Ikaw ay bahagi ng akin noon. Hindi mo ito naaalala ngayon, ngunit naaalala ko. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa iyo, ikaw ay laman ng aking laman, espiritu ng aking espiritu, buto ng aking buto. Dumating na ang oras na sinasabi ko sa iyo, wala nang mga kalungkutan, wala nang mga pagsubok at pagsubok, tapos na ang mga araw nila. Ngayon ay tayong lahat na lang ang magkasama sa buong eternidad. Lakasan mo ang loob, panatilihin ang pagpindot. Ang pagsira ng araw na iyon ay malapit na. Lahat ng tensyon na pinagdadaanan mo araw-araw ay para lang mapalapit ka sa akin. Kapag may dumating sa iyo at nakaramdam ka ng sobrang pagkasira, pagod at parang hindi mo na kayang mapatuloy, hindi mo dapat kalimutan. Nandyan lang ako sa iyo. Ang aking salita ay nabubuhay sa iyo. Ikaw ang aking salita. Tinabi ko sa iyo, sabihin ang salita, anumang mga bagay na naisin mo, kapag ikaw ay manalangin, maniwala ka na matatanggap mo ito at magkakaroon ka nito. Ito ay ibibigay ko sa iyo, na pagtagumpayan ko na ito para sa iyo. Anong kalugan ng mga salitang ito sa atin? Sinusuportahan nila tayo araw-araw. Itinataas nito ang ating espiritu at inilalagay tayo sa mga makalangit na lugar kasama niya. Nabubuhay lang tayo para sa Diyos at sa Kanyang salita. Mayroong tayong isang layunin. Iyon ay si Jesus Kristo.
Labas ng iyon, wala nang iba pang mahalaga. Nahuli namin ang pangitain. Ang tabing ay ibinalik at nakita natin siya, ang kanyang salita na nagkakatawang tao na nagsasalita sa atin sa pamagitan ng mga labi ng tao. Kami ay umiibig sa salitang ito, sa mensaheng ito, sa tinig na iyon. Halina't samahan kami sa linggo ng alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, at magkaroon ng pinakamagandang karanasan sa iyong buhay. Pakinggan kung paano mapagtagumpayan ang bawat laban na ibinabato sa iyo ni Satanas. Punuin ang iyong puso ng kagalakan at kaligayahan sa pagkaalam na ikaw ang nobya ni Jesus Christ. Father Joseph Branham, 63-0825M. Paano ba ako makapananagumpay? Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 22. Ang magtagumpay ay ipagkakaloob kong makaupong kasama ko sa aking luklukan, kung paano ako naman ay nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kaniyang luklukan. Ang may tainga ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ito ang nagtatapos sa liham mula sa www.branhamtabernacle.org. Pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.